Si Kawhi Leonard pa rin naman nga talaga ang itinuturing na franchise at best player ngayon ng Los Angeles Clippers. Ngunit dahil nga sa mga hindi inaasahang pangyayari ngayong season sa pagbagsak nila sa standings, sa pag-request ng trade ni James Harden at ang pag-trade nila kay Ivica Zubac, mukhang bilang na lamang ang kanyang mga araw sa Clippers. Ayon sa isang source, may ilang miyembro nga ng front office ng Clippers ang pinupush ang team na mag-rebuild ng lineup sa off-season gamit ang kanilang mga batang player kagaya ni Darius Garland at Benedict Mathurin. Kailangan lang naman nilang mag-focus sa pagpapa-improve ng dalawang player na ito kaysa umasa kay Kawhi Leonard. Ibig sabihin, meron nga pong malaking chance ang i-trade na ng Clippers si Kawhi sa off-season. Matagal na rin naman ngang umaasa ang team na mabubuhat nito ang Clippers sa kampyonato, ngunit lahat ng nakalipas na kampyonato nauwi sa pagkabigo dahil sa patuloy na pagtatamo nito ng injury. Kaya oras na rin naman para mag-rebuild ng bagong lineup para sa kanilang mga batang player. Samantala, dito naman, alam naman nga ninyo na meron na lang naman nga pong natitirang isang taon si LeBron James sa Los Angeles Lakers matapos siyang hindi kumuha ng bagong extension sa team. Kaya hindi na nakakabigla bakit parating pinag-uusapan sa social media ang posibilidad na pag-alis nito sa Lakers at ang paglipat nito ng ibang kupunan. Mas lalo lamang nga itong umugong nang lumabas ang balita na interesado ang front office ng Cavaliers na kunin muli si LeBron James next year kapag naging isa itong ganap na free agent sa pagtatapos ng kanyang kontrata. Bukod dyan, mas umingay pa ang ganitong mismong usapin na si LeBron James nang nagsabi hindi isang championship contender ang kasalukuyang lineup ng Lakers. Sa madaling salita, nawawala na ng tiwala si LeBron kay Rob Pelinka bumuo ng championship roster at mas gugustuhin na lang naman itong bumalik sa kanyang dating team na Cavaliers na kasalukuyang nire-recruit na siya na maglaro dito para sa next season kasama si Donovan Mitchell at James Harden. Sa kabilang banda, bago pa magsimula ang laban ng Golden State Warriors kontra sa number 2 seed na San Antonio Spurs ngayong araw, inanunsyo nga na hindi na naman dito makakapaglaro ang kanilang superstar na sina Stephen Curry at Kristaps Porzingis na parehong may injury ngayon at inaasahan na sa pagtatapos pa ng All-Star Weekend silang dalawa maglalaro laban sa Boston Celtics. Nakalista rin naman dito bilang questionable sina Will Richard at DeAnthony Melton. Kaya walang choice ang Warriors kundi maghanap ng bagong lineup na mag-i-step up na rin naman ang ibang mga role player. Pero hindi kagaya sa nakaraan nilang laban at panalo, ibang klaseng team ang makakatapat nila ngayon. Gayong natalo nga nito kahapon ng Lakers. And since pangalawang game na ito ng Spurs sa kanilang back-to-back, wala pa rin naman silang inilalabas na injury report. Pero dahil nga naging easy game para sa Spurs ang laban kahapon, inaasahan na magiging available lahat. Kaya isang bad news ito para sa Golden State na sobrang nahihirapan sa kanilang opensa na umaasa lang naman sa veteranong big man na si Al Horford.